Nako, eto, grabe. Hindi ho magugustuhan ng mga DDS ito, mga bossing. Bakit po? Inaayawan na pala talaga ang mga Duterte, lalong-lalo na po ng mga kababayan natin, kapwa Pilipino natin, na mga OFW ho, ha? Oo, hindi ho chismis to, ha? At ito po ay, ito yung mismong pag-iimbestiga at napapansin po ng magaling na commentator po at magaling na political analyst. Wala pong iba kundi si Ronald Llamas. Tingnan at pakinggan niyo po, mga bossing. Oh. Nilang mag-ikot around the world. Yan. Sabi ni Erlinda Arenas, para po kayong sinisipon, Boss Mark, ingat po kayo. Meron talaga tayo ubot sipon. Maginaw dito no? Ngayon. At saka napagod tayo sobra doon sa biyahe natin sa Miami. Game ho! Oh, Ronald Llamas, nawawala na ang OFW support sa Duterte camp. Totoo naman ho yan. Mga bossing, tayo po, nakatira po tayo sa ibang bansa ho, mga kababayan. Pero ramdam na ramdam ko, yung talagang pag-ayaw na sa mga Duterte. No? Oo, ako na nga lang Dati ako nakasuporta sa kanila. Dati ako meron pa ako pa ganun-ganun. Di ba? Tayo, may mga pa ganun-ganun pa ho tayo. Ngayon, wala na. Ayaw na. Bakit? Nabubuko ho. Ultimo ho yung kampanya nila na ginamit sa atin noong panahon ng 2016. Nakita naman ho natin, mga kababayan, yung mga resulta ngayon. Yung sinasabi at pinapakalat nila na nasa ilalim daw ng kalupaan, yung kanilang mga kable ng kuryente, wala naman palang katotohanan. Tingnan mo, pati yan. Magkano yung mga pondo nila, magkano yung mga budget nila, 51 million. Tapos ano nakikita natin? Baha, pinangangalandakan, pinagyayabang na pinaka safest daw. Safest in Southeast Asia. Anak ng toko, makita mo, may tumutulay siya alambre Makita mo, day broad light, merong may hawak na may patalim, tapos nakaganon sa leeg nung nasa jeep Hindi ho safe. Kumbaga, mga kababayan, nung panahon ng eleksyon na yon, nabudols tayo. No? Napaniwala tayo nung mga hindi naman pala totoo. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, Mark, paki-shoutout mo naman ang mama ko. Nanonood ngayon. Nako, nakita, nag-comment siya. Lilia G! Ay, Ma'am Lilia G, maraming salamat sa pagsuporta dito po sa ating channel. Ayan po. Pinapa-shoutout po kayo ni Ma'am Neng Gigi na inyong anak. O, tuloy. Dati kasi yung strong point nila, OFW. Yeah. Ngayon, hindi na masyado. Halimbawa, naglibot kami sa Tokyo 3 weeks ago. Naglibot kami sa parts of Europe. Dati, nung panahon ni Digong, wala kang makakausap na OFW na anti. Tsaka yung kapag kayo, eto pa alam ko, yung mga OFW at mga nakatira ho sa ibang bansa ho, mga bossing, kapag ka sinabi, nako, yung presidente nyo, mamamatay tao. Nako, yung presidente nyo, ganito, ganyan. Aba, pinagtatanggol ho nung kapwa natin Pilipino. Ultimo ho ako. Ang sinasabi ko tingnan mo naman yung mga pinapatay, yung mga adik na mga na mga salot sa lipunan. Di ba? Ganon tayo dati, pero wala na ho, mga kababayan. Makita mo, malaman natin, piso-piso lang pala yung mga naioblo nila. Yung maliliit lang pala yung mga naioblo nila, pero yung malalaki, wala naman pala. No? Tapos meron pang mga kumakalat na balita, issue, na yung malalaki kaibigan pa nila. Nagngangalan nga na, ano pangalan noon? Yung ginawa ni dating Pangulong Duterte na advisor niya, nakalimutan ko lang yung pangalan. Di ba? Biruin mo yung estilo ho nila, mga kababayan. Kaya nga ho, nauso yung yung kumakalat na balita na daw sabi, kaya ginawa daw yung Oplan Tukhang para daw po protektahan yung kanilang sariling negosyo, mga kababayan. Yung patukhang-tukhang nila, unang pangako, unang pambudol, 6 na buwan, ubos ang ipinagbabawal na gamot. Tama ka, Armando, Michael Yang. Unang unang pasada nila, ang pangako nila? 6 months, ubos ang ipinagbabawal na gamot.
Hindi kinaya. Walang nangyari. Dahil puro maliliit po. Yung mga tinutokha, humingi ng 6 na buwan pa. 6 na buwan pa, hindi namin alam na ganito pala kalaki yung problema sa ipinagbabawal na gamon. Natapos po yung kanilang mga termino. Wala namang nangyari. Ganun pa din po ang Pilipinas, mga kababayan. Ewan ko, yung mga DDS, ang sinasabi nila, malaya at daw sila, maganda daw ang buhay nila nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi ho ako maniwala eh. Bakit po? Ultimo nga bigas ho, iniiyak ng mga DDS. No, paulit-ulit. Yung mga nakaraang taon na hindi natutupad pa o hindi pa nagaganap, yung 20 pesos na bigas. Araw-araw, nag-iiyakan. Presidente, nasa na yung 20 pesos na bigas? Paulit-ulit na ganun. Samantalang tayo, na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, chill lang. Di ba? Samantalang yung mga kakamping, bumabardagol pa kay Pangulong Bongbong Marcos, chill lang sa 20 pesos na bigas. Yung mga didiasa niyo po, Pangulo, nasa na yung 20 pesos na bigas. Paulit-ulit ang mga tokwa. Sabi ni Paulo Saison, mga kababayan, mali. Magtitirik ng bandera sa West Philippine Sea at sasakay siya ng jet ski, yan unang pangako ni di ba? Wala din ho, mga kababayan. Pero ito pong ating Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos. Mga bossing, tingnan nyo naman. Kaya napabilib din po yung mga kakamping. Iba itong presidente na ito kaysa doon sa nakaraan na presidente. Sabi ng mga kakamping. Umaalma sa China, hindi hinahayaan na makuha ang ating teritoryo. Di ba? Ano sabi ng China? Bakit kayo Pilipinas, meron kayong missile dyan? Bakit meron kayong mga Typhoon missile dyan? Sabi ng Pangulo, gusto niyo alisin namin. Alisin namin. Tigilan nyo yung pambubuli sa amin at tigilan nyo yung walang nagawa ang China. At dahil wala pong nagawa, yung sinabi ng China noon, makaraan ng ilang linggo, sinigundahan ng Vice Presidente. Tatawa-tawa kunyari. Hindi ko nga alam kung para saan yung missile ng Presidente Bongbong Marcos Pero, yun po yung minamahal ng Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang tumayo para sa ating bayan at wala ni isa o ni katiting na teritoryo natin ang maagaw ng ibang bansa. Di ba, Jcas? Yung binawas nila na 1 million daw na follow kay Vice Ganda na naging 19 million na lang followers. Ngayon, 20 million na ulit. Totoo. Di ba? Mag-cancel culture pa yung mga yan. Ngayon, dumadami na. Yung mga assembly namin sa Vienna, sa Hong Kong, sa Tokyo, sa Yokohama, sa Rome, sa... Tayo din po, unti-unti din po tayong bumabalik yung ating mga respeto sa mga kakamping. Bakit to? Tingnan nyo naman. Nakita nila ang husay, ayos ng ating Pangulo sa panunungkulan, nirespeto nila. Kaya tayo, mga kababayan, ibinabalik din natin yung respeto sa kanila. Di po ba? Kaya, sabi ko nga sa inyo alam nyo kung paano talagang mawalis itong mga ito, yung mga actually, nandiyan papunta na tayo doon Magtuloy-tuloy lang po itong pag-join force po ng pula at pink. Tapos yung mga DDS. Di ba, Jorge Edralin? Tapos yan. Bakit to, mga kababayan? Sila, ang problema nila. Merong bunggo na pwedeng makisabay kay Sara Duterte. Kapag tinopak, talagang sarili ang inisip, tatakbo akong presidente, ako yung nanguna, ako yung pangalawa sa pagiging senador noong 2025 election. Ibig sabihin, kayang-kaya ko to. Si Sara Duterte, daming hindi sinasagot. Ganyan lang ang tumakbo sa isip ni Bongo. Ay, nako,